Imagine mo na lang na merong isang nilalang na halos di mo makita sa mata pero kayang mabuhay kahit sa kalawakan. Isang kuting na 12,000 years na ang tanda, pero parang bagong panganak pa rin ang itsura. At mga siyentistang naglakas loob tikman ang karne ng isang hayop na siyam na libong taon nang nagyeyelo. Ilan lamang ito sa mga nilalang na tila bumalik mula sa nakaraan, pero mas nakakatakot kapag muling nabuhay. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago pa naming video. Ang tinitingnan mo sa ngayon ay ang una sa ating listahan at ito ay isang water bear. Ang nilalang na ito ay hindi alien pero kung titignan mo, parang halimaw sa pelikula ni David Lynch. Ang tawag sa kanya ay tardigrade o mas kilala sa bansag na water bear. Mukha siyang cute sa malayo pero ang mga microscopic na hayop na ito ang ilan sa pinakamatitibay na nilalang sa buong planeta. Kayang-kaya nilang mabuhay kahit sobrang lamig, sobrang init, walang tubig o kahit sa vacuum ng outer space. Sa Antarctica, may na-discover na mga water bear na ilang libong taon nang nagyayelo pero nabuhay pa rin pagkatapos tunawin. Ang mga nilalang na ito ay may kakayahang pumasok sa parang hibernation, isang matinding survival skill na kahit tao ay wala. Ang mga water bears ay nakasurvive din sa space travel, kaya naman isa sila sa pinakakilalang matibay pagdating sa survival. Noong taong 2015, may isang nakakabiglang na diskubre ang ilang pastol sa malamig na bahagi ng Siberia. Habang naghahanap sila ng ngipin ng mammoth sa nagyayelong tundra, may natagpuan silang tila galing sa panaginip. Isang 12,000 years old na tuta, buo at halos walang bahid ng pagkasira. Ang balahibo, mga bigote, at maging ang maliit nitong ilong ay napanatili sa napakagandang kondisyon. Ang nakakamanga pa dito ay ang kanyang utak dahil kadalasan kapag may nadidiskubreng hayop mula sa sinaunang panahon, lalo na kung ganito nakatanda, inaasahang lubog na sa yelo ang kanilang utak, basag, tunaw, o wala na. Pero sa pagkakataong ito, halos buo pa rin ang utak ng tuta. Kaya naman naisip agad ng mga scientist na posible kayang ito ang nawawalang ugnayan sa pagitan ng mga sinaunang lobo at unang aso na napaamo ng tao. Kung totoo nga ito, malaking bahagi ng kasaysayan ang maaaring mabuksan. Sa pamamagitan ng DNA ng tuta, maaaring matuklasan kung paano at kailan nagsimulang magkaroon ng koneksyon ng tao at aso at kung paano sila naging malalambing na alaga na kilala natin ngayon. Noong 2011 naman, isang grupo ng mga mananaliksik ang nakadiskubre ng halos kaparehong nakamamangha. Pero sa anyo ng isang 9,000 years old na bison. Hindi lang basta buto ang natagpuan nila, kundi buo ang katawan at parang kahapon lang ito namatay. Makapal pa rin ang balahibo, may natira pang laman, at pati ang puso nito ay nakalagay pa. Dahil sa sobrang ayos ng preservation, naisip ng mga siyentipiko kung ano kaya ang lasa ng karne nito. Kaya naman niluto nila at kinain ang karne ng 9,000 taong gulang na bison. Ayon sa kanila, medyo makunat at halos walang lasa. Noong 2018 naman, muling nagulat ang buong mundo ng science nang matagpuan sa Magadan, Siberia, ang katawan ng isang batang kabayo na 42,000 years na ang tanda. Pero hindi lang edad nito ang nakakabigla, kundi ang kalagayan ng katawan nito. Buong buo pa rin ang kabayo. Nandyan pa ang mga kuko, balahibo at mga laman loob. Pero ang pinaka-wild, nandun pa rin ang dugo. Oo, literal na Ice Age blood na panatili sa loob ng katawan nito sa loob ng mahigit 40,000 taon. Dahil dito, umingay ang ideya ng cloning at hindi na ito usapang science fiction lang. Seryosong pinag-uusapan ng mga eksperto kung posible bang buhayin muli ang mga hayop na tulad nito. Noong 2021 naman, may isang bagong natuklasan ang mga siyentipiko sa nagyayelong bahagi ng Siberia at ito na marahil ang pinakakakaibang mammoth na kanilang nakita. Karamihan ng mga mammoth na natagpuan ay puro na lang buto o ilang piraso ng laman, pero ito ay may mga buo pang piraso ng laman na nakabitin sa mga buto nito. At tulad ng ibang sinaunang hayop na natagpuan sa permafrost, may pulang likido pa sa katawan nito. Ang mga ganitong sample ay mahalaga sa science dahil nakakatulong ito sa pag-aaral kung paano nakakabuhay o nakaka-preserve ng mga biological material kahit pa matagal na nakalubog sa yelo. Sa kaso ng mammoth na ito, nagawa ng mga siyentipiko na kolektahin ang likido mula sa loob ng katawan at pinag-aralan kung paano ito nanatiling liquid sa loob ng libu-libong taon. Kung maunawaan ito ng lubusan, posibleng magbukas ito ng pinto sa modernong medisina, lalo na sa pag-preserve ng mga organ para sa transplant. Noong 2022 naman, binuhay ng mga scientist ang isang frozen virus na 50,000 taon na ang tanda. Tinawag itong Pandora virus yedoma at natuklasan ito rin sa permafrost ng Siberia. Buti na lang,
Single-celled organisms lang ang naapektuhan nito at hindi mga tao. Pero ang katotohanang nakasurvive ito ng libu-libong taon sa yelo at nananatiling infectious ay nakapagbukas ng maraming katanungan. Kung kaya ng isang virus na mabuhay sa suspended animation ng ganun katagal at biglang muling maging aktibo, ano pa kaya ang ibang virus na nakatago sa yelo na maaring magising habang patuloy itong natutunaw dahil sa climate change? Ayon sa mga eksperto, may posibilidad na may mga virus mula pa sa Ice Age na posibleng mapanganib sa mga modernong tao, mga sakit na wala tayong laban. Si Kimberly Miner, isang climate scientist sa NASA Jet Propulsion Laboratory, ay nagbabala na maraming dapat ikabahala pagdating sa permafrost. Kaya napakahalaga na manatili itong nagyayelo hanggat maaari. At kung iniisip mo na parang eksena ito mula sa isang zombie movie, medyo may katotohanan. Kaya nga tinatawag minsan ang mga ito na zombie viruses. At sa pagdaan ng mga taon, may ilang nakakakilabot na nadiskubre na rin sa nagyayelong lupa. Noong 1997, isang babae sa Alaska na inilibing sa permafrost ang natuklasang may taglay na genetic material mula sa 1918 flu epidemic. Noong 2012, isang 300-year-old na mommy sa Siberia ang nadiskubreng may genetic signatures ng smallpox virus. At noong 2016, nagkaroon ng anthrax outbreak sa Siberia at kumalat ito sa ilang tao at libu-libong reindeer ang naapektuhan. Hindi man kasing tindi ng mga pelikula, pero totoong may panganib na galing sa yelo ng nakaraan. Sa mas magaan na usapan naman, pag-usapan natin sandali ang mga nematodes o mas kilala bilang mga roundworms. Isa rin ito sa mga microscopic na nilalang na kayang mabuhay kahit sa matinding lamig. Sa Antarctica, may natuklasan ang mga siyentipiko na maliliit na bulate na nakapreserba sa yelo. Katulad ng mga tardigrade, kayang pumasok ng nematodes sa tinatawag na suspended animation kapag sobrang hirap na ng kondisyon. Pero kapag natunaw ang yelo, nagigising ulit sila at bumabalik sa dati nilang aktibidad. Hindi ko rin alam eksakto kung ano nga ba talaga ang aktibidad ng isang microscopic na bulate, pero mahalaga sila sa science. Dahil sa kakayahan nilang mabuhay sa ganitong kalagayan, posibleng makatulong sila sa pag-intindi kung paano mag-preserve ng biological material o kung paano nga ba pwedeng mabuhay ang mga organismo sa matitinding environment dito man sa Earth o sa outer space. Noong 2020 naman may nahanap ang mga siyentipiko na preserved na woolly rhinoceros sa isang isla sa Russia. May natira pa ring balahibo, balat at laman. Pero ang mas nakaka-interes, ito ay bata pa at may edad na 3 o 4 na taong gulang. Dahil sa murang edad nito, naging malaking tulong ito sa mga researcher para malaman kung paano lumalaki ang mga hayop sa Ice Age. Ano ang kinakain nila, gaano kabilis ang paglaki, at kung gaano kahirap ang kapaligirang kinalakihan nila. Kung paano naman ito namatay, hindi sigurado ang mga eksperto, pero malamang nalaglag ito sa yelo at nalunod sa sobrang lamig na tubig. Sa parehong taon ulit ng 2020, may natuklasang ding ibon na frozen sa yelo at grabe mukhang kagigising lang nito mula sa pagkakatulog. Ito ay isang horned lark at ayon sa pagsusuri, patay na ito ng halos 46,000 years na. Kumuha ng DNA samples ang mga siyentipiko para i-compare ito sa mga modernong ibon. Layunin nilang mas maunawaan kung paano nag-evolve ang mga species sa loob ng libu-libong taon at kung paano nakaapekto ang klima noong panahon ng yelo sa kanilang pag-unlad. At dagdag pa dito, nagpapatunay ito na hindi lang mga mamal ang napreserba, pati mga ibon, insekto at maliliit na organismo. Noong 2019 naman, may natagpo ang ulo ng oso ng ilang reindeer herders sa Siberia. Pero hindi basta-bastang oso ito dahil isa itong cave bear, dambuhalang hayop noong Ice Age na umaabot ng 11 feet ang taas at mahigit 3,000 pounds ang bigat. Ang ulo nito ay halos buo pa dahil mayroon pa itong balahibo, ngipin at mismong utak sa loob. Ang cave bear na ito ay extinct na ng humigit kumulang 24,000 years, pero ang ulo ay parang kahapon lang na-freeze. Sinasabi ng mga eksperto na malamang ito ay hinuli ng mga sinaunang mga ngaso at pagkatapos ay kinain o ginamit ang natitirang bahagi ng katawan at ang ulo ay itinapon na lamang.